Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, Quezon City, may mangilan-ngilan ng bumabiyahe pa probinsya ngayon pa lamang. Pero kahit hindi pa ganun karami ang tao, hirap pa rin ang mga biyahero dahil sa kawalan ng upuan sa naturang terminal. May news to go si Maki Pulido, live. Maki. Kara at Hawi, itong mga pasahero na nasa likuran ko na nakikita nyo ngayon sa inyong TV screen, hindi pa yan yung inaasahan na dagsa ng mga bilang ng mga pasahero nitong undas. In fact, ang pagkakasabi sa atin ng management ng Araneta Bus Terminal ay sa Sabado pa inaasahang daragsa yung mga kababayan nating uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Pero syempre, may mga nakausap na tayong pailan-ilan na sinasabing umuwi na sila ngayon pa lang para makaiwas sa siksikan. Katulad nga ng nabanggit mo, Kara, yung iniinda ng mga pasahero dito sa Araneta Bus Terminal ay kawalan ng mga upuan habang naghihintay ng kanilang biyahe. Karamihan ng mga pasahero nasa bangketa nakaupo, tapos yung mga dala nilang mga maleta at bagahe nakatambak rin lang sa sidewalk. May mga nakausap nga kami kaninang alas 5 pa lang ng umaga, nag-aabang na para sa alas 8 na biyahe patungong Leyte. At dun sa loob ng 3 oras na paghihintay nila dito, dito lamang sila sa bangketa nag-aabang ng kanilang biyahe. Sabi nga ng mga pasaherong nakausap natin, sana raw umayos naman ang lugar ng hintayan nila dito sa terminal. Pero kapansin-pansin din kasi Kara and Hawi, na kulang sa espasyo para sa mas maayos na hintayan ng mga pasahero. May waiting area sa tapat ng bilihan ng bus ticket, nasa loob yan ng building. Pero kulang ito sa dami ng pasahero. On a regular day, hindi pa to peak season 3,000 to 4,000 passengers ang bumabiyahe dito sa Araneta Bus Terminal. Kung peak season naman, katulad nitong paparating na undas, simula Sabado, inaasahan nga 5,000 to 8,000 passengers ang daragsa dito para umuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Ngayon, kung peak season, tumataas din yung pamasahe. Kwento ng mga nakausap nating mga bus line, binabalik lamang daw nila sa fare matrix ang kanilang singil. Halimbawa, kung hindi peak season, yung biyahe mula Manila hanggang Naga City ay 400 pesos. Tapos nagiging 500 pesos ito kung peak season. Kung tutuusin, mas mababa pa rin yan sa 678 pesos na itinakda ng fare matrix ng LTFRB. Ang sinasabi sa atin ng LTFRB nang makausap natin sila kahapon ay bawal daw ito. Hindi raw basta-bastang ibinababa o itinataas ang pamasahe sa mga bus dahil daw kahit daw overcharging is a violation, ganun din para sa mga undercharging. So, bawal ang undercharging at overcharging. Pero ayon sa mga nakausap namin, sa Sabado, itataas pa rin nila sa regular fare ang pamasahe. Sabi ng LTFRB, wala naman daw kasing nagre-reklamo kung mababa ang singil o kaya pagka nag-undercharge, ito raw ang ginagamit na basihan para magreklamo sa mga bus companies. Hawian, Kara? Maraming salamat, Maki Pulido.